malapit na ako sa ilog ng Crystal Mindoro. Yan, malapit na. Makakaligtas na tayo dito. Makakaligtas na. Ligtas na sa Lapuhari. Ay. Ayun mga kapatid, at ito nga sa ating biyahe ng Oriental Mindoro, tayo ay nakapamasyal pa dito sa Bungabong. Yan, diyan sa tulay na yan, napakaganda at napakasarap paliguan. Tayo ay nagpapasalamat sa mag-asawang Marvin Duson or Huson at kay Madam Maria Leschi, kay Les, yan, mga kapatid natin sa Guardian. At maraming salamat sa kanilang pag-tour guide sa atin na napasyalan natin tong lugar nila na napakaganda. So sabi ko nga, kung hindi dahil sa kanila hindi rin natin mararating or hindi rin natin mapupuntahan yung magagandang lugar o tanawin diyan sa Oriental Mindoro. Kagaya nga lang nitong tulay na mahaba na to, ang ilalim ay may mga resort na ating yung pupuntahan. Kung makipansin nyo kanina doon sa ating unang video na nasa taas lang tayo ng tulay, so pinapanood lang natin yung kagandahan doon sa baba. So naggaya to sila kapatid Marvin at kanyang misis kasi Les na pwede naman daw bumaba, kaya ito ang ginawa namin is talagang pinuntahan din naman namin sa baba para makita rin natin yung kagandahan doon at maramdaman natin yung lamig nung ilog nung tubig nung ilog, kasi parang na-engganyo rin ako na tingnan o hawakan talaga, makarating man lang dyan sa baba. So tumigil tayo rito para hawakan ng ating helmet kasi hindi rin tayo nagsuot ng helmet dyan sa part na yan kasi nga kagagaling lang din naman natin sa taas. So tumigil lang tayo para tumingin o magkumuha ng video para dito sa ating counting vlog na to sa ating biyahe ng Oriental Mindoro, So habang binababa natin to, dito napansin ko rin talaga na napakaganda rin kung nandito ka na sa baba na to at hindi lang nandoon tayo sa taas, although rough road, okay lang kasi kasama naman sa biyahe yan sa ating mga rides na kung saan man tayo pupunta ay talagang asahan natin na may rough road tayong dadaanan, hindi yung puro kalsada lang na magaganda. So ayun, tanaw nyo yung tulay na pinanggalingan natin. Ayan, tuloy-tuloy pa rin tayo. At isa pa ang pinakamahirap dito mga kapatid, ito sa tingin ko, itong part sa itong dinadaanan kasi natin, ay may tawag nito, yung nagkakaroon ng tubig kung halimbawa na masama ang panahon. Kung halimbawa na malaki ang tag-ulan, lalaki ang tubig yan. Sa tingin ko lang, hindi ko lang sure. Tama nyo na lang po ako sa mga taga-Oriental Mindoro kung mali man o tama man ako. So itong dadaanan natin yan ay puro batuan yan, puro buhay na bato at tawag yan kasi yung mga bilog na bato yan. Hindi yan yung basta-basta bato lang na galing sa mga quarry. Ayan ay likas na bato talaga na galing sa ito. Kaya hindi tayo kailangan magmadali dyan, hindi natin kailangan magmabilis kasi bukol din ang aabutin natin dyan kung halimbawa tayo ay present lang. So dadaan-daan lang natin ang biyahe at ganyan yun si kapatid Marvin na diyan na lang tayo mag-parking kasi malayo pa hanggang doon at medyo malalaki ang bato. Kaya sinadya na lang namin o nilakad na lang din namin talaga hanggang doon. Mapapansin nyo rin naman dito sa area na to na talaga yung tubig ay ganda, kahit malayo pa. Tapos itong mga bato ay napakalalaki. So nilakad lang natin yan hanggang doon para maramdaman ang sarap ng lamig ng tubig na likas. Uminom din pala ako dyan mga kapatid. Kaya natuwa lang ako, hindi naman siya ganung patunin. Hindi rin na naman tayo mandili. Wala rin mga tao, nakapaghilamos, uminom tayo. Kasi malinis naman talaga siya. Iba rin kasi ang tubig sa probinsya, iba ang tubig dito sa atin sa may syudad na. Kung halimbawa na may malalapit man na tubig dito sa atin na hindi na natin mailabusan, hindi na rin natin maiinom. Hindi kagaya dyan sa probinsya is talagang mararamdaman mo pa yung tubig. Kaya na napakalinaw. Yan, hanggang doon sa kabila mga kapatid, mga cottage pa yan, yung lugar na yan.
hanggang dun sa mga kubo-kubo. Yun ay may bayad na raw yun. Kung sakali na kayo ay maliligo dyan, may bayad ang kubo. Hindi lang natin nakuha ang detalye kung magkano ang kubo. Ano? Walang sinabi si kapatid Marvin. So, yung mga kapatid dito ilog Ang ganda ng ilog dito. Kaso hindi lang tayo makakaligo. Gawa nung ano na rin, pauwi na tayo, sayang. Libre sana dito. Ay mga cottage, dami libre lang din yan. Wala silang bayad. Walang bayad yung pagligo. Ang bayad, ang binabayaran lang daw dito ay yung cottage. Yan. Hindi ko alam kung anong pangalan ng ilog na to. Yan ganda rito. Ayan mga kapatid, nabanggit ko nga dito sa sinundan nito na hindi ako makakaligo kasi gawa nga ito ay pauwi na rin talaga kami dyan sa oras niyan. Alas 9 pa lang kasi. Yun, nabanggit ko nga na hindi ako maliligo pero ayan, nakikita nyo, lumulusong naman ako. Kasi gusto kong maramdaman talaga yung lamig ng tubig ng ilog nila dito sa Oriental Mindoro. At malakas din ang current. Ayan, nadadala nga ako dyan sa tubig na yan, sa medyo malakas ang agos, no? Pero kapag doon ka naman sa medyo malalim, is hindi naman ganun kalakasan ang kanyang tubig. Lalo yung doon ka banda sa may batuhan pretesto, doon sa may malaking bato na yun. Kasi hindi ganun kalakas yung current ng kanyang tubig, excuse me, ng flow ng pababa, no? Ng agos. Kaya tayo ay dyan lang tayo sa lagpas tuhod lang hanggang hita yung tubig na pinapaliguan natin. Kasi para hindi rin tayo maanod masyado kasi malakas nga yung current ng tubig. So sa part naman na to is kailangan muna natin magtanggal ng mga kalyo. Ika nga. Yan. Magtatanggal muna tayo ng kalyo natin sa paa para maiba-iba naman. So matanggalan ng kaunti para nag-puts pa. Ayan. Kasi masarap lang sa pakaramdam naman talaga na hinihilod natin yung ating mga kalyo-kalyo sa paa. At medyo kumakapal na rin. Makakapal na. Ayan. Dito nga nag-decide naman ako na tumayo at pumunta sa malalim-lalim kasi mas mainam na doon ako maligo at ano yung current ng tubig. Hindi ganun kalakas. Eksakto lang din sa atin na hindi tayo rin para makaligo tayo ng maganda-ganda. Ano lang dyan, hindi lang kagandahan din na ginawa natin sa ating paliligo ay wala tayong shampoo, wala tayong sabon na pinang-kuskus man lang. So talaga, ligo lang din ang ginawa natin dyan na talaga minamnam lang natin yung sarap ng tubig kasi napakalamig naman talaga. At kung mapapansin nyo mga kapatid, halos walang tao. Ako lang talaga ang tao na naligo. O rin kanina kung may nakapansin din kayo nung kami dumating dyan, may isang mama rin na naligo. Pero ayun ay umuwi na siya, hindi na rin naman namin napansin na umalis. Kaya ito patuloy tayo sa ating kaliligo. Ayan, at gusto ko naman puntahan dyan sana. Gusto ko sana tumuod dun sa kabila kaso parang naiilang ako pumunta doon sa pinakatawid kasi nga walang tao. Baka hindi naman tayo kilala dyan, mahirap na, wala tayong kasama ng mga taga dyan masyado. Baka mapagalitan tayo. Kaya ang ginawa ko lang dyan ay tumulay lang ako hanggang doon sa gitna ng tulay na yan. At isa pa sa kagandahan dyan mga kapatid, kung kayo makakapunta dyan sa lugar na yan, halimbawa dyan sa pwesto ko ngayon, dyan sa may bato, dyan sa ilalim yan, dyan sa tinatayuan ko na yan, ay ang lalim dyan ng tubig. So, pwede kayo tumalon, mag-dive. Pero hindi ko ginawa kasi parang natakot din ako kasi yung bato na yan sa ilalim ay parang may butas. No? Hindi ko lang sure kung anong meron sa loob. Parang pailalim kasi siya. Kaya ang ginawa ko lang dyan is bumalik na lang. Hindi ko na inisip na tumalon po mag-dive para lang maligo. So bumalik na lang ako para dito lang uli sa mababaw lang tayo makakaligo. Ninanam namin pa rin naman natin yan. So kahit pa paano kasi takot pa rin ako lalo ako lang mag-isa, mabuti kung may kasama tayo, no? Na makakasama natin maligo kung ano man ang nangyari. Kaya pinakamainam talaga kung maliligo kayo mga kapatid sa ganyan. At least may kasama kayo.
So, lalo pag hindi kayo pamilyar sa lugar, mahirap maligo mag-isa. Yan ang lagi natin tatandaan kung tayo ay baguhan lang sa lugar, maligo tayo, dun lang sa kaya natin sa mababaw. Huwag tayo pumunta doon sa hindi na natin kakayanin yung lalim. Kasi hindi natin sukat yung kung anong meron sa lugar na yan, kung okay ba siya, hindi mapanganib o anong meron. Kaya hanggat maaari, solo-soloin lang natin ang ating paliligo ng ganyan kababaw. Huwag tayo pumunta sa malalim kasi gaya sabi ko kanina, mahirap na, hindi natin sukat yung lugar na yan, hindi natin kabisado. So yun, tayo ay aahon na at nakontento na rin tayo sa ating paliligo. Tayo ay pabalik na mga kapatid. Muli nga po pala yung aking pasasalamat sa mag-asawang Marvin Hoson at kay Maria Leslie. Yan, maraming salamat po sa pag-tour sa amin dyan sa Oriental Mindoro. Mga kapatid natin dyan. Thank you sa inyo mga kapatid. Hirap. Grabe. Mahirap na. Napalaban yung ating motor dito sa batuhan. Napunta sa rough road. Malapit na, makakaligtas na tayo dito. Ligtas na sa batuhan. Ay.